focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel. Hello po mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isa pong napakatamis na. Ayan, isa pa. Shoutout din po sa kay Epifanio Labrador, ang dakilang birador ng bayan. Okay. Pagkatapos niya noong muramurahin ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ay ito na naman, bumuling bumanat, ito na namang asong si Epifanio Labrador. Ang target naman po niya ay ang mga sinabi ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Kaya ito, pakinggan po natin kung paano niya binanatan si Senator Amy Marcos. Ano kaya mga pinagsasabi nito? Ano kaya naman ang nakain nito? Siguro kakain naman ito ng dog food. Okay, pakinggan niyo po natin mga kapanalig at mga kalpanalo, kalpa winners. Kasi malaya na ang mga Pilipino sa kasinungalingan. Oh, ayun. Malaya na ang mga Pilipino sa katarantaduhan, kahayupan, at syempre mas malaya na ang mga Pilipino sa mga kriminal na nagkalat sa lansangan dahil sa utos ni Rodrigo Roa Duterte. Okay. Mga kababayan, ikaw nakikinig ngayon, sabihin mo nga sa comment section ng video ito, totoo ba talaga na malaya na ang mga Pilipino sa mga katarantaduhan, sa gutom, sa krimen, sa kahirapan? Totoo ba kayang malaya ng mga Pilipino? Ano sa palagay nyo? Yung bigas natin ngayon, magkano na ang kilo? 20 na ba? Patuloy na yung bigas ay lalong nagmamahal. Parang ikaw, patuloy sa tumatas yung presyo at nagmamahal. Kaya yung sinasabi nito ni Epifanio Labrador ay talaga namang pulos kasinungalingan. Tuloy po natin yung banat niya kay Presidential Sister Amy Marcos. Ang sadyang problema ng ating bansa, hindi daw natututukan yung sadyang problema daw. Totoo naman talaga sinasabi ni Epifanio. Ni Amy Marcos pala, nang dapat tutukan talaga yung kahirapan, yung pangailangan ng taong bayan, hindi yung ano yung tinututukan. Baka iba yung tinutukan nila at yung kasalukuyang administrasyon, yun ang sinasabi ni Senator Amy Marcos na hindi na Ang problema daw ng ating bansa. Kaya pala, yung mga lupa na hindi binigay ni Rodrigo Roa Duterte sa mismong lugar na dyan sa Davao City ay naibigay na ng ating mahal na Pangulo. Na isa sa pinakamalaking problema din ng ating mga kababayan na gusto nilang magkaroon sila ng lupa na hindi binigay ni Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay hindi binigay ni Rodrigo Roa Duterte yung lupa na yon na kailangan ng mga magsasaka. Totoo kaya yun, mga kaibigan? Totoo kaya? So, tuloy po natin. Sa mga taga Davao. Hindi ba kayo nahihiya mga taga Davao? Yung lupa, taga dyan kayo. Minsan hindi kayo nabigyan ng lupain ng mga Duterte, pero ang aming mahal na Pangulo na hindi taga Davao, inuna niya kayo, inisip niya kayo, binigyan niya kayo ng mga titulo, binigyan niya kayo ng mga lupain na masasabi niyo sa inyo na ngayon. Mga taga Davao, anong masasabi niyo? Makonsensya naman kayo. Makonsensya naman kayo sa sinabi ni Epifanio Labrador. Ano kaya nakain itong dog food? Sige, tuloy natin. Diba? Sabi ni Amy Marcos, hindi daw natutugunan yung problema ng ating bansa. Talaga lang noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, lahat ng pangangailangan ng ayun, pumuputok ang butsi niya kasi hindi, sabi ni Presidential Sister Amy Marcos, kapatid mismo ng Pangulong BBM, no? Ang kasalukuyang administrasyon, hindi daw natutugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Galing na mismo niya sa kapatid niya mismo, legit. Ikaw, sino ka? Ano ang relasyon mo kay BBM na makapagsabi ng ganun kung hindi talaga totoo, no? Buti pa tong kanyang kapatid nakapagsasabi ng totoo, no? Na hindi talaga natutugon ng administrasyon yung mga pangangailangan ng taong bayan, no? Tuloy natin. Hindi niya binigay. Pero ngayon, lahat ng pangangailangan ng PCG, binibigay ng ating mahal na Pangulo.
Lumilibot ang aming mahal na Pangulo. Congratulations! Dapat na palakpakan natin ng ganyan. O, di ba? O, pasalamat tayo kasi naibibigyan. O, di ba? Kung totoo man yan, akong totoo. Sige, tuloy natin. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng probinsya, para lamang malaman, para lamang makita, marinig yung hinaing ng taong bayan. Uy. Paano sinasabi mo, Amy Marcos, na naghihirap at hindi natutugunan? Ayun. Huwag ka Naghihirap daw at hindi natutugunan ayon kay Presidential Sister Amy Marcos ang pangailangan ng taong bayan. Totoo naman eh. Totoo naman talagang hindi natutugunan. Ang 20 kilong bigas na nasaan na? Yung bigas na pangako ng 20 piso ang bawat kilo, nasaan na hanggang ngayon? Magkano kaya ang kilo ng bigas natin? Sa totoo lang, ito, pakinggan pa natin yung sinasabi nitong mangkukulam nito. Mangkukulam. Solusyonan, kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo. Uy, ang korupsyon daw, bumalik na naman daw tayo. Kaya pala, alam mo, Amy Marcos, kung talagang lumala ang korupsyon ngayon, di sana hindi hinayaan ng aming Pangulo na ma-impeach siyang si Sara. Ang Pilipinas ngayon umaangat na. Uy. Ha? Sana bawal na ngayon ang korupsyon, kaya nga mismo si Sara eh. Dahil bawal nga ang korupsyon, mismo si Sara na kaibigan, partner, katim ng aming mahal na Pangulo, hindi niya pinanghinayangan na ma-impeach o panagutin sa kanyang pagnanakaw. Kasi bawal na nga ang pagnanakaw. Bawal na ang pangungurap. Paano mo nasabi na lumala? Hindi tama lumala. Naman, bawal. Nagkakaroon na. Ha? Okay. Dito, sinasabi niya na parang wala ng korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. Pero bakit ang taong bayan ay patuloy na naghihirap? At bakit ang iba nagsisigaw na talagang yung gobyerno po natin ay talagang tahasang matindi ang korupsyon na nangyayari? Kahit sa mga sa Senado at saka sa Kongreso, ang titindi ng bakbakan ng mga senador at congressman dyan tungkol sa mga budget kung saan napunta yan ang mga yan. Kaya napunta, saan napunta. No? So, wala tayong dyan eh. Wala tayong magagawa sa mga pangyayari niyan. May control po niyan ay ang mga taong nakaluklok dyan sa Senado at saka sa Kongreso. No? Silang may hawak. No? Kaya kung mayroong korupsyon mang nangyayari at naghihirap ang taong bayan, sino may kasalanan? Hindi ang taong bayan, kundi ang nagdadala ng kasalukuyang administrasyon. Hinunan o pagbubuntunan ng sisi. No? Bakit? Sino ba ang gumagamit ng budget, ng national budget sa iba't ibang ahensya ng gobyerno natin? Di ba yung nasa taas? Oh. Sino ba yung nasa taas? Sabi ni San Pedro, ba't pati ako dinadamay nyo? Sabi daw nila, San Pedro nasa langit, nasa taas. Iwan ko sa Labrador. Di ba? Ngayon, kung talagang walang korupsyon na nangyayari, hindi sana ang Pilipinas maunlad na. Tama? Dapat sana ang Pilipinas ay maunlad na. At karamihan sa mga mamamayan ay may disinting trabaho. No? Bakit? Makikita mo sa social media ang daming patayan, ang daming nakawan. Mga kabataan nagla-live, gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Saan ang ayos dyan? Kaya ipipanying. Yung sinasabi ng presidential sister na si Amy Marcos, totoo yan. Siya mismo, saksing buhay. At siya ay nasa Senado. Ikaw, nasaan ka? Nasa bundok. Anong alam mo sa mga pangyayari sa mga budget ng bansa natin? Ber? Shout out sa iyo. Kaya mga kabayan, kung kayo tatanungin, talaga ba na ang Pilipinas ay maayos na sa kasalukuyang administrasyon? Sige nga, comment mo nga sa comment section ng video ito. At siyempre, huwag mong kalimutan makapag-subscribe sa munting channel natin. Kasi itong si Panyo Labrador talaga namang hindi ko nagugustuhan yung mga sinasabi nito. Lalo pa sabihan nito ay ang kapatid mismo ng Pangulo na kung saan doon siya patay na patay ang suporta kay BBBM. Shout out sa iyo kaibigan at shout out po sa lahat